Matapos ang nakakabitin na last scene sa chapter na kung saan ay naghanda na sina Yuji at Todo para pagtulungan na si Sukuna, ngayon na lumabas na ang spoilers para sa chapter 260 ay masasaksiyan na natin ang isang nakaka-excite at nakakabiglang eksena. Kaya brace yourself for another banger chapter. Let's go! Nagsimula ang eksena na kung saan ay pinakita na ni Todo ang kanyang putol na braso na may naka-attach na isang instrument na tinatawag na Vibraslap, na dahil sa instrument na to ay noon daw na naa-activate ni Todo ang kanyang boogie-woogie sa pamamagitan ng pagpalakpak. Ngayon ay naa-activate niya na raw ang boogie-woogie through the collision nitong metal and wooden piece na tinatawag na Vibraslap para makagawa ng clapping movements. Due to this ay nagagawa na rin ni Todong maswap ang kanyang mga target ng a total of 50 times in a second, mga kaibigan. Matapos niyan ay dito na nagsimulang sumugod ang dalawa na kung saan ay inactivate na ni Todo ang kanyang boogie-woogie at dito nila nagawang masuntok at masipa si Sukuna, na ayon pa rito na nag-impose na umano pala si Todo ng isang binding vow na kung gaano raw karami ang pwedeng ipilakpak ng kanyang Vibraslap yun din daw ang limit kung ilang beses niya raw pwedeng maswap ang kanyang mga target. However, with that kind of limit ay nagtagumpay naman siyang ma-expand ang target ng kanyang curse technique, na ngayon ay nakakapag-swap na raw siya on multiple targets at mas lumawak na rin ang kanyang effective range. In-reveal din dito ng narrator na nagtagumpay raw pala si Todong ma-rescue ang lahat ng sorcerers na natrap noon sa Domain Expansion ni Sukuna, habang dito naman sa parte ni Sukuna ay ayon sa kanyang isipan na si Todo raw ang pinaka self-centered sa lahat ng mga sorcerers sa Jujutsu Tech, na sinusunod daw talaga ni Todo kung ano ang kanyang gusto. Dagdag pa rito na medyo naiirita pa nga si Sukuna dahil ngayon pa raw dumating talaga itong si Todo na nasa ganitong kalagayan na raw siya ngayon. Kaya medyo challenging ito para kay Sukuna. Maya-maya pa na nag-activate na naman si Todo ng kanyang curse technique para makapagland ng sipa kay Sukuna, naiwasan naman ito ng King of Curses. Kaya na-realize ni Todo na nakakaiwas daw pala si Sukuna ng mga atake mid-air. Matapos niyan ay dito na nagbato ng isang batong may naka-imbue na curse energy si Yuji. Kaya mabilis na isinap ni Todo ang bato kay Yuji dahil na nakapag-land si Yuji ng isang sipa kay Sukuna at nakadikit dito. Subalit hinawakan naman ni Sukuna ang mukha ni Yuji na nang ihahampas na sana siya ng King of Curses ay mabilis namang isinap ni Todo si Yuji para masuntok si Sukuna sa mga blind spots nito. Matapos niyan ay napaisip naman dito si Sukuna na base sa kanya na oobserbahan ay imposible daw talagang masanay sa boogie-woogie ni Todo. Pero nakakita naman daw si Sukuna ng paraan para mabasa ang timings ng pag-swap ni Todo, na ayon pa sa kanya na sinaswap daw ni Todo si Yuji sa tuwing nasa peak na raw si Yuji sa kanyang focus. Iniisip rin dito ni Sukuna na pwede rin daw gumawa si Todo ng feint na hindi iswap si Yuji, o kaya gagawa rin daw si Todo ng iba pang trick para maisan si Sukuna. At habang may kita na napatalsik si Sukuna sa pader dahil sa suntok ni Yuji ay dito na kumilos si Sukuna para suntukin itong si Yuji, pero nang susuntok na sana siya ay laking gulat niya nang biglang nag-appear sa kanyang likuran ang isang uwak ni Meimei. Kaya dito niya na-realize na nagkamali raw pala siya dahil naisahan na raw pala siya ni Todo. At dahil ngayon na sa tingin ni Sukuna ay isinap siya ni Todo dito sa uwak nang napakabilis na di niya napansin, ay dito na siya kagad nag-attempt ng isang sipa sa kanyang blind spot dahil nag-e-expect siya na dito talaga aatake si Yuji. Subalit hindi nakapag-land ng isang sipa itong si Sukuna. Kaya dito niya na-realize na di raw pala siya isinwap ni Todo, kung kaya't dito na nakapag-land si Yuji ng isang napakalakas na black flash sa tiyan ni Sukuna. At according pa kay Todo na itinago niya raw ang atake ni Yuji sa pamamagitan ng paggamit ng samot-saring distractions upang maitago ang ataking gagawin ng ating bida. So basically na-outsmart ni Todo ang mga analysis ni Sukuna. Kaya dito na ibinaon ni Yuji ng husto ang kanyang mga napakatulis na kuko sa tiyan ni Sukuna. Subalit habang nakabaon pa lang ang mga kuko ni Yuji ay nang mag-a-activate na sana ulit si Sukuna ng kanyang Domain Expansion ay bigla naman siyang na-distract nang makikita ang isang silhouette ng human figure sa kanilang gilid, na habang tinitigan ngayon ito ni Sukuna ayon ng narrator na ang nawi-witness daw ngayon ni Sukuna ay ang multo ng pinakamalakas na pinaslang niya noon, at ang taong nasa likod ng mga usok na yan, mga kaibigan, ay walang iba kundi si Gojo Satoru. Man, grabe ang emosyon ko rito nung nakita ko ito, mga kaibigan. Pero ang pag-appear ulit ni Gojo ay may dalawang rason. Maaring isa lang itong hallucination ni Sukuna dahil malapit na siyang mamatay, o di kay si Gojo nga talaga ito. Kaya na may abangan nyo ang full chapter review natin sa chapter na ito dahil dito muna natin tatapusin ang video. At sa full chapter, mga kaibigan, ay mas madadama pa natin ang labanan sa pagitan ni Todo at Yuji laban kay Sukuna, at mas maiintindihan pa natin ang mga impormasyon sa chapter 260 upang mas maging malinaw na para sa atin kung si Gojo Satoru nga ba ang nakita ngayon ni Sukuna. Kaya may, kung nagustuhan nyo ang ating video, can you get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this, and see you guys again on my next video.